Mabungahon og puno sa kalipay nga adlaw kaninyong tanan. Kumusta man kamo mga minahala mo nga kapaglaom? Kami nang hinaot nga ang Ginoo kanunay ana sa inyong kasing-kasing ug mauman usab sa inyong panimalay. Yes, kapag laom TJ, you're right, and I believe nga na-bless mo ikaw, no? Kumusta man ikaw kapag laom TJ? blessed kapag Yes, no? So blessed gyud kita sa mga nagkadunggan nato nga mga mensahe no matagadlaw. Sakto gid ikaw kapag lamzay og ako kini nga gi-share sa akong pamilya o mausad nga ang ako ang Mga higala. mga higala Oh, ron, yes. na blessed sab usab. Busa kamo mga kapaglawom i-share sab kini sa inyong mga higala aron ma-blessed sad sila. Ug sa pagpadayon ni ini nga programa atong pamatian ang usa ka musical rendition nga igahalad sa AEC-IC Orchestra that entitled How great thou art. Mayong buntag, mayong adlaw, mayong gabi sa tanan nato nga mga viewers dinhi sa Hope Channel East Central Philippine Union Conference. Niya na pud kita sa atoang usa ka semana makaigsoon ng series of study nga ato gitun-an ang libro sa Psalms 23 verses 1 to 6. Bago ko magpadayon, ako sa human kog panibaya kaninyong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, og sa aton mga viewers sa gawas sa nasod, ako gihapon i-recognize, mapinadayonon, greetings coming from the leadership of East Central Philippine Union Conference. Ang ato nga presidente, Pastor Eliezer Joer Barliso,
ang ato ang Executive Secretary, Pastor Jumar Campuesto, o ang ato ang Treasurer, Pastor Rene Inapan. Kauban sa ato ang mga directors sa East Central Philippine Union Conference o sa ato ang mga staff o even on behalf sa ato ang Hope Channel crew. Makaigsuunan, amo kamo giimbita sa ato ang pagtuon na pod karong gabi dinhi makita sa Psalms chapter 23. So karon nga kabuntagon or kagabihon makaigsuunan, whatever adlaw oras diya sa inyo nga nagtuto karon, ato gitun-an karong semana, ato giuluhan, the theme is God's provision in our spiritual journey. Ako tarungon sa pagpausab. Again, ngang ato pagtuon sa Salmo 23, ato tun-an ang kanang unsa ang gin-provide sang Dios, ang ipakaon sa Dios sa atuang espirituhanon nga pagpanlakaw. Kay kinahanglan ang Dios mag-provide sa aton espirituhan nga pagpanlakaw, kay basi di ta makalahutay sa aton pagpanlakaw. Munang God's provision in our spiritual journey. Ang ato pagatun-an karong kabuntagon or kamudtuhon or kagabihon, the restored soul in the path of righteousness. So kung ato i-memorize ang Psalms 23, nag-start siya, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Sunod ana, He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake." So dinhita sa ato ang pagatun-an karong gabi, the restored soul in the path of righteousness. Unsa kani siya makaigsuunan alang sa ato ang espirituhanon nga pagpanlakaw. Para dili ta kaayo manggawas sa aton series of studies, ato gitun-an sang ligad nga magabi ang plastar sa aton nga pagtuon. Ang Salmo 24 ang mensahe Mount Calvary. Ang Salmo 23 makaigsuunan is the valley. And Psalms 24 is the Mount Zion or the New Jerusalem. So sa ato ang espirituhanon nga pagpanlakaw, ingon ani siya aron dili ta manggawas sa ato nga pagsabot. Ang Psalms 22 o sa kalintang kaluwasan gitawag nato nga justification, kanabang sa panahon nga kita nagdawat sa Ginoo bilang ato personal nga manluluwas. Ang baksa ko dinhi sa Salmo 24, Mount Zion or New Jerusalem, kanang experience nga kita makaigsuunan mga higala lalinon didto sa puloy-anan sa langit. Ang sentro sa atong pagtuon kaning dinhi sa in between sa justification and glorification, ginatawag nato nga sanctification. Again, the justification experience is just a very short experience. Pareha pod sa glorification experience, mubo ra pod in the twinkling of an eye, we will be caught up. Pero ang taas nga eksperyensya sa atong kinabuhi, mo kaning sanctification. Kanang eksperyensya, humanta nagdawat sa Ginoo, o kanang eksperyensya, bago ta lalinon sa langit. Taas nga eksperyensya makaigsuunan, kagdaghan nga mga ups and downs sa atong mga kinabuhi. Pero nag-start ta sa pagtuon, sang una nga gabi sa Psalms 23, kay human sa atong eksperyensya sa Psalms 22, sa ginatawag Mount Calvary or justification, sa una pa lang nato nga lakaw, ang Biblia nagsulti sa Psalms 23 verse 1, "The Lord is my shepherd." So, siya nagpasiguro ka nato nga sa katas-on sa aton pagpanlakaw espirituhanon sa sanctification process. Ingon niya, "Ayaw mo kabalaka kay ako ang inyo manugbalantay." Ato gipasundan sa aton pagtuon, sunod nga gabi ingon niya, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Kung siya daw ang ato manugbalantay sa ato ang espirituhanon nga pagpanlakaw, ingon niya, "Ayaw kabalaka kung ako ang inyong magbalantay, walay makulang diya kaninyo." Meaning, ang summary sa Psalms 23 sa aton spiritual nga pagpanlakaw makaigsunan, gisiguro daan sa Dios, gisiguro daan sa aton manugbalantay nga ingon niya, "Sa inyo pagpanlakaw, basta ako gani ang inyong manugbalantay, wa joy makulang kaninyo." So gipasiguro nga once nga dili ta manggawas makaigsunan sa ato ang Ginoo bilang ato manugbalantay, klaro jud nga makalahutay ta og makasulod jud ta sa ginatawag nga glorification or ang bag-ong Jerusalem. So,
Sunod na gabi atong gitun-an mga kapaglaom ang ginatawag ang iyang mga supply. Kay ingon niya, kung ako ang inyong manugbalantay, walay makulang diha kaninyo. So naghatag isa nato og supply. Ang iyang supply, mga kaigsuonan, is He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still water. So ingon sa Ginoo, kung ako inyong manugbalantay sa Psalms 23, walay makulang diha kaninyo. Kay kung ako inyong manugbalantay, tagaan tamo sa ginatawag nga the green pastures in the still water. Unsa man ni green pastures? Ato gitun-an mga kapaglaom nga ang green pastures nagsimbolo kana sa pagtuon nato sa balaan na kasulatan, which is ang iyang provision kon siya nga tumnugbalantay aron ta makalahutay sa aton espirituhan nga pagkinabuhi. Ingon niya, aron kamo makalahutay, tagaan ta mo og pagkaon diha sa inyong pagpanlakaton, kay kanang pagkaon mao ang pagpahulay sa pulong sa Dios. Og karon makaigsunan kagabi, buntag kaha, mudto kaha sa tibuok kalibutan, naghatag na pud siya og another na pud nga provision. Ingon niya, the restored soul in the path of righteousness. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness. Mao kaning atuntunan mga kapaglaom karong gabi or karong kamutuon ka or unsang orasa diha sa inyong mga dapit. So padayon na nato makaigsuonan, the restored soul in the path of righteousness. Usa ka giya sa Dios, usa ka provision sa Dios aron di ta magsalaag sa aton espirituhanon nga pagpanlakaw ug aron masiguro nato nga makasulod jud ta sa ginatawag Mount Zion or New Jerusalem or the glorification. Ato tunan makakaigsuonan. In Psalms 23 it says, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake." Diya ta makaigsuonan sa verse 3 sa Psalms 23 ang ato pagatunan karong adlaw, karong kabuntagon. Bago ko magpadayon, ato sa kuhaon ang point para sa yon nato sabton ang ginatawag espirituhanon nga pagpanlakaw, or He restoreth my soul, He leadeth me in the path of righteousness, gikan sa tinuod nga manugbalantay og karnero, kay mao man na ang sulod sa Psalms 23, murag iya giportray ang matinuod nga manugbalantay og tinuod nga karnero, apan dili man na alang sa tinuod nga karnero og tinuod nga manugbalantay ang Psalms 23. Sambingay diha apang ang leksyon diri sa atoa kay naman sa sulod sa atong balaan nga kasulatan. Una mga kaigsuonan, mga higala, mga kapaglaom, sa panahon sa panlakaw sa mga karnero, di jud kana siya malikayan, nagi ginatawag casualties. Unsa man ang casualties? Usahay ang mga karnero mga hulog sa mga pangpang. So naa sila casualty. Usahay ang mga karnero i-attack sa mga insekto nga naay mga sting. Nag-usay makaigsunan na mga panahon nga mga karnero kuhaon or paakon sa mga animals, wild animals diha sa ilahang sa iyang gipakaunan. So matabo nga ang usa ka karnero makaagom o ginatawag mga samad. Kung masamaran ang karnero makaigsuonan, ang uban nila mag-suffer sa ginatawag broken bones, napiang. Ug ang trabaho sa manugbalantay kaysa panahon sang ilang pagpanlakaw tibok nga adlaw ug pagkahapon iya na kana siya ipasudlon didto sa ilahang ginatawag sudlanan sa mga karnero. Iya nag-ihapon ang mga karnero kung pila ka buok kompleto kaha o nawalaan ug iya isegregate ang mga karnero nga naay mga samad. So mo na ginatawag nga He restoreth my soul. It is the work of the shepherd to restore them. Amanang He restoreth my soul. Daghan samad, gi-restore. Ang giuhaw paimnon, gi-restore. Nay broken bones, gi-restore. Manang He restoreth my soul. Tapos mga igsoon, sa kadaghanon sang mga agianan sa ginatawag pakaunan sa mga karnero, kinahanglan ang ginatawag the shepherd or manugbalantay, mangita gyud siya sa dalan nga nasabtan niya nga wala gyud delikado sa mga karnero. Ginatawag isa the path of righteousness. Agianan nga dili siya delikado sa karnero. Basin kanang agianan taas o lagyo pero walay delikado, didto ginagiyaan sang manugbalantay ang iyang mga karnero.
Tapos kung ang usa ka karniro, mga kapaglaom, mga higala mawala, og kanang karniro makaigsunan makita. Kag sa panahon yun sa ginatawag, may naamag sila ginatawag nga panahon yun sa pag-uli sa ilang mga loved ones. So ang usa ka banog balantay nga nay kaniro nga broken bones, apan iya ka ni restore, nay mga kaniro nga nasamaran, apa ka na iya ka nag-ipasag-uli, nay wala gyud mawala sa karniro nga gidala mga kapaglaom, pagpuli didto sa ilang pulianan, tagaan og pasdungog ang ginatawag manog balantay. Munang ginatawag nga, He restoreth my soul, He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Ang iyang ngalan dayigon sang ginatawag community, kaysa iyang pagpanlakaton kauban sa mga karnero, wa joy mi isa nga nawala, intact ang karnero gikan diha sa puloy-anan ug intact pong karnero sa pagbalik. Mao kanang istorya sang tinuod nga karnero, mga kapaglaom, mga higala, mga kaigsuonan, og tinuod pod nga manog balantay. Karon mga adto na ta sa pagtuon sa natawag, He restoreth my soul. The restored soul in the path of righteousness. Unsa kani nga pamaagi sa Dios aron kita mahimong gitagaan niya sa ginatawag pagkaon, aron di ta magsalaag sa aton espirituhanon nga pagpanlakaw. He restoreth my soul. Una, ako nagisulti ganiha, the shepherd knows that casualties will happen along the ship's journey and He restores them. Kabalo siya nga naagyoy casualty nga matabo sa mga karnero og ang manog balantay makaigsuunan mag-restore pasag uli kana niya. Ako dayon partner didto sa ginatawag espirituhanon nga pagpanlakaw. In the same way in our spiritual journey, God knows we may fall and He is ready to forgive and restore us. Kasabot pod ang Dios. May sama sa usa ka manugbalantay nga ang karnero nahulog na samaran iya gi-restore, maupod na sa aton espirituhanon nga pagpanlakaw nga kung kita mahulog usahay sa sala, ang Dios naniguro jud nga kung ikaw magpaduol diya kaniya, pasayloon ka sa Dios. The sheep are very dear to the shepherd's heart, even when they are sometimes disobedient. Tandaan nato mga kapaglaom, mao kani ka makigumaon aton nga Dios. Pareha sa manugbalantay, kasabot jud siya nga naagid mga karnero usahay nga di magtuo sang iyahang pagpasabot. Kung asa sila mangadto, mangita pod kaugalingon nga dalan. In the same way, God deeply loves His people even when they choose to go their own way. Ang Dios, mga kaigsuunan, nagpadayon paghigugma sang iyang mga katawhan nga usahay ang iyang katawhan mangita pod sa iyang kaugalingon nga dalan, apan ko ng katawhan sang Dios mangita sa iyang kaugalingon nga dalan og makamatngon gani sila nga nalayo na sila sa Dios, apan maginolsol ang Dios, makaigsuunan, magadawat gihapon sa katawhan nga nangita sa ilang kaugalingon nga dalan, apan nagbalik nga to sa Dios. Pari-parihara po na sa karnero makaigsuunan, pero tijod, mahal kayo sa manugbalante nga karnero. Then He restores my soul means that God renews, refreshes, and brings us back when we have fallen, offering forgiveness and healing in our spiritual journey. Pariha pod makaigsunan sa karnero nga ang manugbalantay, pertijod kaduol siyang kasing-kasing, di ang makaya nga ang karnero na ay mga pag-antos siyang kinabuhi. May sama pod sa ato makaigsunan, makasabot siya nga sa aton espirituhanon nga pagpanlakaw, usahay masipyata, pero ang Ginoo nag-ingon kanato, wala ginang Ginoo nag-ingon nato nga di na mo kabalik nako. Ang Ginoo makaigsunan, makanunayon nag-atang nato, nagulat nga kung kita magpaduol balik diya kaniya, bisan naghimo ta sa kaugalingon nato nga dalanon, makaigsunan ang Dios magadawat gihapon nato, kigipangga jud ta sa Dios. He restoreth my soul. God does not expect a perfect Christian. Ganahan ko ni masabtan nato, He restoreth my soul. Ang Dios wala jud nag-ekspektar nimo og nako nga di ka masipyat. Ang Dios wala mag-ekspektar nimo og nako nga sinless ka. Ang Dios wala mag-ekspektar nako nimo nga dawaton ti ka kundi nagyud ka makasala. Kaysa pagkamatuod makaigsunan, walay Kristiyanos nga nagdawat sa Ginoo bilang ila personal nga manuluwas nga di jud masipyat sa inyang pagpanlakaton. That's why gipasiguro sang balaan ti kasulatan, 1 John 1:9 reminds us
that if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. That's why ako, Osborn, sa aton espirituhanon nga pagpanlakaw makaigsunan, dili jud pwede nga di ka masipyat, di jud pwede nga usahay magpalayo ka sa Dios, kay walay ginatawag sinless sa panlakaton sa espirituhanon makaigsunan. Ang sinlessness kung tuwa na ta sa ginarian sa langit, gani kay kasabot ang Dios nga di man ka mahimong dili ka mahimong sinless diha o masipyat ka, ingon sa Ginoo, ayaw ra gyud ka balaka, kung masipyat ka, ayaw ra gyud balik sa imong dumaan nga kinabuhi, kung asa ka nasipyat, diha ra gyud kag bangon. Kay kung mag-confess kita sa aton mga sala, ang Dios magapasaylo diha kanato makaigsuonan. Mao nang ligad nga mga una gabi ato nasabtan, ato makaigsuonan, mga higala natun-an kung giunsa kita pagpangga sang atong manugbalantay. Kay ang 2 Korinto 5:21 ingon dinhi, si Kristo nga wala gyoy sala, apan siya mao ang gipasalutan sa Dios tungod sa atong mga sala, aron nga kon anaa kita kang Kristo, ipakamatarong kita sa Dios. Mao kani makaigsuonan, mga higala, makapaglaom ang gugma sa Dios. Ingon sang Ginoo, walay problema, kay ang akon himuon ninyo, kay gipangga ta mo, for God so loved the world, ihatag ko ninyo ako nga anak, kang akon anak nga wala joy kaagi og sala, ako silutan kung ang usa ka tawo maghinulsol siya nga sala, kay ang ako anak nga wala joy sala, mahimong makasasala, kay puli siya sa imong mga pagpakasala. So balikon ko makaigsuonan, katong natunan nato ligad gabi kay nag-istorya ko ni karon, He restoreth my soul. Kay He restoreth my soul means usa ka provision sang Dios nimo og nako nga sa aton espirituhanon nga pagkinabuhi, kasabot siya nga masipyata. He restoreth my soul, kay kabalo ang Ginoo makaigsuonan nga kita makasala. He restoreth my soul, kay ang Ginoo makaigsuonan magapasaylo. Provision sa Dios, ayaw mo kabalaka sa inyong espirituhan nga pagkinabuhi, kung masipyat mo, pasayloon ta mo, basta mangayo ka mo sa kapasayloan sa iyong mga sala. Ingon sa Ginoo, kung nakasala ka mo, hinulsol ka mo, ako'y magpasan sa inyong mga sala. Kung manugpatay ka, naginulsol ka, ako'y mahimong manugpatay, ako'y magpasan sa inyong mga sala. Kung ikaw tabian, dagan sa mga tao nag-away sa iyong pagkatabian, apang ikaw naginulsol sa mga sala, ako'y mahimong tabian na makaka, dagan sa mga tao nga priso, kay ikaw manggod gihimo nga witness na makaka, apang maginulsol ka, ako'y mahimong bakakon, nangawat ka, apang naginulsol ka, ako'y mahimong kawatan, na kay uyab, wa pagani makasal, nagdulog na mo, maginulsol mo, ako'y mahimong fornicator. Grabe kaayo ang imo pagkagarboso, apang ikaw na ngay kapasayloan, naghambol na ka, ako'y mahimong garboso, mamatay ko sa cross para kamo absuelto sa inyong mga sala. Grabe wa kakaayo gyud, nagrespeto sa imong ginikanan, apang nasabtan nimo nasayop ka, naghinulsol ka, ako'y nahimang wala respeto sa ginikanan. Kung usa ka anak maginulsol sa ihang mga sala, nga wala nagrespeto, naghimo kang ginatawag pagpanapaw, apang naginulsol ka, ako'y mahimong mananapaw. Siya nahimong makasasala, aron ang makasasala makaigsuonan, maabsuelto siya nga sala. He restoreth my soul, mga igsoon, mga higala. In summary, sa ginatawag, He restoreth my soul, ayaw pagtalikod sa Dios kung mapakyas ka. Klaro, ayaw kawad-i og paglaom kung matintal ka, balik sa Dios. Klaroon kung makaigsunan, ayaw huna-hunaa nga isalikway ka sa Dios kung nakasala ka. Kidaghan manggod nga mga tao magingon, Ginoo, balik-balik akong sala, din ako gikapoy ako maghinulsol. Ayaw, kay ang Dios magpasaylo basta maghinulsol ta. Iyano ra, pangayo og pasaylo og pasayloon kaniya. Iyano, ingon ana. Ang buot nako pasabot mga kapaglaom nga nagpaminaw nako, kanang panahon nga naghunahuna ka nga murag di kadawaton sa Dios, imo ra gyud na pangunahuna. Kay ako nasabtan sa ako pagtuon. Humanta nagdawat sa Ginoo bilaton personal nga manluluwas, nang lakaw ta sa atong pagpanlakaw espirituhanon. Dili makaigsuonan nga di ta masipyat diha. Apang ganahan ko sa atong Ginoo, kay giiyadaan giandaman nga kung masipyat ta, ingon sa Psalms 23 verse 3, ingon niya, He restoreth my soul. Siya makaigsuonan, maga hatag kanato sang kapasayloan.
Ayaw huna-hunaa nga biyaan o isalikway ka sa Dios kung makasala ka. Ayaw huna-hunaa na palangga ka sa Dios. Wa pag kung nag-ingon ninyo nga sige na lang mo pakasala kigi palangga sa Dios ang nakasala. Dili ko makaisunan. Ambot pasabot nako kung masipya ta palangga ta sa Dios, balik ra gyud ta. Dili paghuna-hunaa nga di ka nadawaton sa Dios. Anak kagihapon niya bisan pa kung malayo ka sa hustong dalan. Anak gihapon ta kung masipya ta sa sayop nga dalan basta magbalik ta. Ang problema kung di ta magbalik, muna balik jud ta kung makasayop ta. Nagpabilin siyang atong amahan bisan sa mga sayop nga atong gibuhat. Amahan gihapon nato siya kinsang may ginikanan nga nakasayop ang anak niya nga pagkasayop isalikwad dayon ang anak. Ang amahan naghigugma sa iyang mga anak. Kanunay siyang naghulat nga mobalik kita kaniya sa atong pagpanaw. May panahon gyud nga sa atong pagpanaw makaisunan masipya ta. Ako lang gyud klaruhon. He restoreth my soul. Ang Dios naghatag sa ihang provision mga kapaglaom nga nagtutok sa ato ang live karon nga kung masipya ta sa aton pagpanlakaton ayaw kadiskoryo. Hinulsol og balik ra gyud diha sa Ginoo. Dawaton ta sa Ginoo makaigsuonan. Di ta magpalayo diha kaniya. Grabe nga paghigugma sa Dios. Namatay sa krus. Nahimong puli sa aton mga sala. Paningkamot sa Dios aron maluwas ka, aron maluwas ko. Kay kanang mga tao nga mangadtog impierno makaigsuonan, mga tao na nga nasipyat nga wala magbalik sa Dios, mga tao na nakasabot kung maghinulsol sila dawaton sa Dios, di jud ganahan maghinulsol. He restoreth my soul, meaning He can still forgive us if sometimes makaigsuonan nahulog tas pagpakasala. He restoreth my soul. In the middle of the two mountains, the Mount Calvary and the Mount Zion, in the middle is Psalms 23, our spiritual journey. God's provision in our spiritual journey is He will restore our soul. It means He can forgive our sins. Mga tuta sa usa ka part, the restored soul in the path of righteousness. Unsa po ni ginatawag path of righteousness? Dalan sa pagkamatarong. He leadeth me in the path of righteousness. Unsa ni makaigsuonan mga higala? The path of righteousness in our spiritual journey is Christ-like character. Ang ginatawag dalan sa pagkamatarong sa atong pagpanlakaton, pagpanaw makaigsuonan, Christ-like character. Meaning, ang Dios nag-ingon, kung gikapoy ka, pahulay ka sa ako nga pulong, the Bible. Na ako'y Bible dinhi sa aton pagpanlakaton, kung gikapoy ta, basta ta Biblia, makapahulay ta. Sunod, makaigsunan, kung mapakyas ta, He restoreth my soul, pasayloon ta niya. Sunod, makaigsunan, pangandoy sa Dios, aron makalahutay mo, kinahanglan mo, mag-agi sa ginatawag path of righteousness, or inyo ikinabuhi, ang ako kinabuhi. Pero makaigsunan, mag-ingon ta, lisod mag-Ginoo, magkinabuhi, simong kinabuhi, dili lisod, kayang ato ra gyud himuon, mag-ingon ta sa Ginoo, Ginoo, puyo ka sa akon kinabuhi, aron ako makakinabuhi sang imong kinabuhi. Ang problema ra nato kay nakasabot ta ani di jud taganahan magpapuyo kay Jesus Christ sa atong kinabuhi. Pero ato desisyonan mga kapaglaom nang inahanglan ta sa ginatawag kinabuhi ni Ginoong Hesus. Mangadto ta diha. Unsa jud ning kinabuhi ni Jesus Christ? Number 1, Christ-like character is loving character. Ako ni ginausob-usob bisan asa ko mangadto. 1 John 4:8, He that loveth not knoweth that God, for God is love. Ang dili kabalo maghigugma, wala kaila sa Dios, kay ang Dios gugma. So karon, ganahan ko masabtan ninyo unsa gyud ning ginatawag the first character of Jesus Christ, loving character. Ang loving manggod, ang iyang pasabot ani caring for others selflessly, even your enemies. Kaya nga ito magod nasabta sa natawag love, kanang love ra gyud ta sa mga tao nga nag-love nato. Pero ang love sa Ginoo makaigsuonan, biskan pa ang atong kaaway, ato higugmaon. Ako ni Bisaya para masabtan nato mo ning karakter ni Jesus Christ, mo ning path of righteousness, mo kaning kinahanglan kinabuhi. Ingon din na makaigsuonan, ako gibisaya, higugmaa bisan sa wala. Ato higugmaon, naghigugma bisan sa wala, naghigugma niya, mo ka ng gugma sa Dios. Mo ka ng path of righteousness, naghigugma bisan sa hiob sa niya.
Mao nang gugma sa Dios makaigsunan nga kinahanglan niya kita magkinabuhi. Naghigugma bisan sa wala nagtagad niya. Mao ning gugma sa Dios makaigsunan. Mao ning path of righteousness. Naghigugma bisan pa sa tao nga sigiglalis niya. Mao ning gugma makaigsunan nga yang paggugma sa Dios. Naghigugma bisan dili pareha ang ideya niya. Mo naghigugma sa Dios makaigsunan diha kanato. Naghigugma bisan pa sa nagpadungog-dungog niya. Mao kaning Christ-like character, the path of righteousness, kinabuhi sang Ginoo diha makaigsunan. Mao kaning una sa kinabuhi, loving character. Mga igsoon, mga higala, mga kapaglaom, mao kani ang ganahan sang Dios nga imong ikinabuhi. Probasin mag-ingon ka, lisod man ana pastor, ang nagpalisod nato kundi jud ta ganahan nga si Ginoong Hesus magpuyo nato. Pero kung mag-ingon ta sa tong kaugalingon, Ginoo, puyo kanamo, kung siya nagpuyo nato makaigsunan, mahimo ra gid nato ni ang iya gipangandoy sa iyang kinabuhi. Number 2, o bago ko mga diha, ato sa basahon ng pila ka mga quotation nga pertijud ninduta. The strongest argument in favor of the gospel is a loving and lovable Christian. Ang pinadaw kag natawag makaigsuonan nga kusog nga argumento kung unsa na ton pagsulti sa mayang balita ingon diha, grabe ka kusog ang mayang balita kung ikaw naghigugma og kita makaigsuonan hiligugmaon. Muning pinakakusog nga mahimo nato nga kita agianan sa mayang balita. 1 John 4:7, ato ganyan nasulti na, he that loveth God, knoweth that God, for God is love. Kinahanglan makaigsunan mo natong kinabuhi. Sunod, ang kinabuhi sa Ginoo is humble. Ang humbleness, ang iya meaning is putting others before yourself. Imo jud hunahunahon ngang iban taas nato. Kay kanunay man gyud ato gihunahuna ngang kita always taas sa uban. Dili na kinaiya sang Dios kanag maghunahuna ta nga kita taas sa uban. Gitipangita nako ideya makaigsunan nga gipasaya nako para masabtan nato ang ginatawag nga putting others before yourself. Murag pobre pero pwerte diyang datua. Una to makaigsunan nga humble person. Murag walay muhang pero pwerte diay brighta. Kina may mga tao makaigsunan nga nagpa-bright ra, di jud ka mao. Papang makaigsunan na mga tao nga hilom ra, probite na brighta. Tapos, putting others before yourself, nahiubos na, pero managadra. Mo nang ganahan sang Dios. Sayang makatawhan, nimo og nako, nahiubos na, pero managadra. Nasakita na, pero manglamano pa. Mo nang ginatawag, putting others before yourself. Gigutom na, pero ang uban pagiuna. Gutuman na kaayo, pero giserbisyuhan pa una ang uban nga gigutom pod. Sa mga minyo, katulogo na, pero gihulat pa jud ang bana. Muning pinaka-humble makaigsunan nga asawa. Diri na punta sa bana. Kapoy na, pero gisundo pagyod ang asawa. Mao ka nang putting others before yourself. Mao ka nang kinaiya ni Jesus Christ. Provision sa Dios. Kung ganahan ka mo makalahutay para makasulod mo sa kinabuhing dayon, ikinabuhi nato ang inatawag the path of righteousness or the character of Jesus Christ. And number 2 is humility or humbleness. Humility means before honor is humility. In James 4:6 it says, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Panalangin alang sa mga mapinubsanon, ang Dios maghatag og grasya sa mga mapinubsanon, makaigsunan, pero gikapoy na siya sa mga tao nga mga garbuso. Number 3, Christ-like character. Nga to pagatunan. Number 1 is loving character. Number 2 is humble character. Number 3 is obedient to God. This is the character of Jesus Christ. Following God's will. Obedient to God, following God's will. Ako, Osborn, ang Dios nag-ingon, kung ako ninyong manugbalantay, walay makulang diya kaninyo sa inyong espiritual ng pagpanlakaw. Ingon niya, kung ganahan mo makalahutay, kinahanglan ka mo magbasa sa pulong sa Dios, ang amoong bala ni kasulatan, kung ganahan mo makalahutay, kinahanglan mangayo mo kapasiluan sa inyong mga sala, kung ganahan mo makalahutay, ikinabuhi ninyo ang kinabuhi ni Ginoong Hesus. Kag mao kani kinabuhi ni Ginoong Hesus. Okay, number 3, God, obedient to God. Unta dato na, pero nagpabiling arang-arangan
ra kay ang Dios giuna. May panahon nga may maleta pero la gidawat makaigsuunan. So arang-arangan ra, wag yun magdato kay giuna ang Dios. Obedient to God. Unta graduate na pero nagsunod. Pero ang pagsunod sa Dios mas bugat kaniya. Nay panahon nga mga rason ang mga estudyante nga giuna ang Dios biskan di pa sila ka-graduate. Unta misaka ang posisyon apan ang Dios giuna og mas nalipay pa siya. Makigsuon may mga tao say nga kung himuon nimo ani, kung dawaton nimo ani, mahimo taas imo posisyon apan makigsuonan ang prinsipyo giuna. Naghigugma sa dili taga atua. Mga taga Hope Channel crew, nagigugma sa dili taga atua pero giputol gayod bisan pulting sa kita. Obedient to God makaigsuonan. Ang Dios ang giuna bisan sa kamatayon pa ang padulngan niya. Pado kay Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, giuna ang Dios makaigsuunan. Tapos nasakitan, naghilak, apan ang Dios lagi hapon ang giuna. Obedient to God. Tingali daghan nga explanation ang pwede nako ma-explain, pero mao kani makaigsuunan ang pagpasabot nato nga ang karakter sa Ginoo is obedient to God. Obedience is the test of discipleship. Masabtan sa Dios nga kita mga tao nga obedient kung kita makaigsuunan nagsunod diya. Masabtan sa Dios nga kita ganahan gyud magsunod niya kung kita makaigsuunan nag-obey diya kaniya. And being found in the fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even to the death of the cross. Philippians 2:8. Si Jesus Christ mao gyud ang pinaka maayo nga example sa ginatawag obedient to God. Gikan sa langit, Diyos siya, nahimo siyang tao. Pagkahuman nga nahimo na siyang tao, nahimo pagin siyang sulugoon og namatay dito sa cross. Pertidjod ka-obedient ni Jesus Christ. And that's our provision, our spiritual journey, magpareha kita niya. Number 4, I think this is the last, sa ginatawag the path of righteousness, the character of Jesus Christ. Forgiving. Ang meaning of forgiving is letting go of anger and resentment. Kana bang manggawas ka sa ginatawag kalagot o pagdumot. Forgiving spirit. Mao kani makaigsuonan ang pamaagi. Kung inyo nasabtan ako Osbon, niya nagpanlakaton ta sa aton espirituhanon nga pagpanlakaw, makalahutay ta makaigsuonan kung aton ni kinabuhi ang kinabuhi ni Ginoong Hesus. Kung dili ta makabalo, magpasaylo sa aton si katao, di jud ta makasulod sa ginatawag New Jerusalem, Mount Zion, Lonlon, Kalipay. Forgiving means pulting sa kita kay pultig yung pagkadauta pero gipasaylo ra. Sa uban tingali gipatay na apan siya gigakos ra. Mo nga tawo maka-espiritu sa pagpasaylo. Gikasab-an, gipakaulawan apan giampo ra human na. Mo kani makaigsuunan mga higala makapaglaom ang kinaaya ni Ginoong Hesus. Taas nga panahon, wala tagda, apan sa panahon sa Santa Sina, gilamano na. Namogoy panahon nga pila ka Santa Sina, wala gyud lamanuhay. But we need to emulate the character of Jesus Christ in our spiritual journey. Gipadungog-dungugan sa media, apan regalo gidalhan pa. Gisakit sa media, gipadungog-dungugan, pero gidalhan regalo para ma-reconcile. Giutangan, wala kabayad, gihilakan, bayad na. May mga tao sa nga dugay magbayad, tapos hilak-hilak kay wa ikabayad, apang ang usa ka tawo nga forgiving, nagpasaylo, biskan lisod pasayloon. Mao ni makaigsuonan, mga higala makapaglaom, ang ginatawag the path of righteousness. The path of righteousness is the character of Jesus Christ. Aron kita makalahutay, aron ta makasulod sa Mount Zion, New Jerusalem, ikinabuhi natong kinabuhi ni Ginoong Hesus. Then, he who is unforgiving, ganahan ko ani nga quotation, he who is unforgiving cuts off the very channel through which alone he can receive mercy from God. Kanang dili makapasaylo nga mga tao, ang Dios makaigsunan magputol sa agianan aron kita makadawat og kaluoy. Ang Dios magputol sa iyang kaluoy sa usa ka tawo nga dili kamao magpasaylo. And then sa Matthew 6:14 and 15, if
For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. To make it short, katong mga tao nga di kamao magpatsaylo siyang isig katao, kanang pagpasaylo makaisunan, it's either nga paduol nimo, kanang ingon pasaylo ako, o gipasaylo nimo, o pwede pod nga wala siya nagpaduol nimo, gipasaylo na lang nimo, kay dili nimo pasayloon, di ka katulog. Apang Ginoo nagsulti makaigsunan sa Mateo 6:14 o 15, ang di makapasaylo, dili pasayloon sa Dios. Meaning, ang mga tao nga di kamao magpasaylo, makasasala, hangtod ron, kay biskan mag-ingon, Ginoo pasaylo ako, pero wala siya makapasaylo sa si katao, hangtod ron, wa jud gipasaylo sa Dios ang iyang hangyo nga pasayloon siya, kay ngano wa niya gipasaylo ang nangayo pasaylo, o bisan pa katong wala nangayo pasaylo di kaniya. This is the character of Jesus Christ. Now, ang atong problema ingon ani, kay unta ang tambal makaigsuunan aron ta mahimong sumulunod ni Kristo, maghigugmaon unta ta, pero ang resulta nagpili ta sa kalagot. Unta magpaubos ta, gipili nato ang ginatawag pagkagarboso. Unta makaigsuunan, magsunod ta, pero gipili nato ang paglapas. Unta magpasaylo ta, pero gipili nato ang kalagot. Follow the path of righteousness, which is Jesus Himself, and we are assured to reach home. Kung sa aton espiritual na pagkinabuhi, ato sundon ang kinabuhi ni Jesus Christ, kay siguro makaigsunan, makasulod jud ta sa giandam sa Dios, kinabuhing dayon Mount Calvary, Mount Zion. Ang Mount Zion, the New Jerusalem. In our journey, we sometimes fall or fail and commit sins, but God's provision is to forgive us. He restoreth my soul. In our journey, we sometimes make our own way, but God's provision is, be like me, or be like Jesus. He leadeth me in the path of righteousness. Now, the last part is the simple part. For His name's sake, He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Human nga ang manugbalantay sang karnero, mag-uli nga wala gay casualties siyang mga karnero, tagaan siya pasidungog. On sa name, for His name's sake. For His name's sake, mga kaigsunan, mga kapaglaom, if we can love, glory and honor to God, kung kamao na ta maghigugma sa aton si katao, dili ihatag ang garbos imong kinabuhi, ihatag makaigsunan ang glory pagpasidungog ngadto sa Dios. Sa panahon nga makaigsunan nga kita mahimo na mapinubsanon sa atong kaugalingon, idili ihatag ang kahimayaan sa imong kaugalingon, ihatag ang kahimayaan dito sa Dios. Kung kamao na ta mga kapaglaom magsunod sa Dios, ihatag ang honor dito sa Dios. Kung kamao na ta magpangayo og kapasayloan sa aton mga sala, o magpasaylo sa ato ang isig katao, ihatag ang honor and glory ngadto sa Dios. Kay usahay kung maghunahuna ta nga maayo na ta, murag ibalik nato diyang pasidungog diya kanato. Kung maayo na ta, buutan na ta, mahigugmaon na ta, mapinubsano na ta, nagsunod na ta sa Dios, kamao na ta magpasaylo, ihatag ang pasidungog sa Dios. Kay kung wala ang Dios, wa jud ni nato. If we live the life of Jesus, glory and honor to God. What I want to emphasize is, kung buutan na ta, kung maayo na ta, walay lain nga dahigon ang Dios ragyod. Kay kung ang tao gani, nasabtan niyang buutan siya, actually dili pa siya buutan. Kung nasabtan niya nga mapinubsanon si di pa siya mapinubsanon, apan ang tao nakasabot makaigsunan nga ang Dios naghatag niya kanang kinaiya, walay lain dahigon ang Dios ragyod. For every good works we have done, all glory and honor belongs to God. If we are faithful and active, glory and honor to God. If we are good leaders, glory and honor to God. If we are good singers, glory and honor to God. If we are good fathers and mothers, glory and honor to God. Why is glory and honor only belongs to God? Because He is the one who will justify us, sanctify us, and glorify us. Without Him, we are empty and nothing. Glory belongs to God alone. Ang pagpasidungog sa tanan nga kayuhan sa atong kinabuhi, iya ragyod sa Dios. Malipay ang Dios kung ang tanan nga glory iya dili atoa.
kay sa aton pagkinabuhi, ang purpose sa imong kinabuhi, ang purpose akon kinabuhi, magdayeg sa Dios, magpasidungog diya sa Ginoo, walay lain mga kapaglaom. He restoreth my soul, He leadeth me in the path of righteousness. Pila kaninyo karong gabi makaigsunan mag-ingon, pwede pa di ay no, ko kabalik sa Ginoo kung makasayop ko, dawaton ka sa Ginoo. Ginoo, na diferensya man akong kinabuhi, wa mo ko'y magsunod nimo, paduol ra balik sa Ginoo. Kay walay lain nga makatabang nimo og nako nga mahimo tang may sama kay Ginoong Hesus, si Kristo. Ragyod ang makatabang nato. Kung nasabtan nimo, nasabtan nako nga ang Dios nagigugma nato, siya gyud naghatag probisyon. Kung makasala mo, inulsol ra, pasayloon ta mo. Kung naglayo mo sa dalanon balik sa kuha, ang Ginoo makaigsunan magpasaylo ninyo, magpasaylo nako. Paduol ta niya, magampo ta. Amahan og Dios namo nga balaan. Salamat Ginoo kay kung masipyat kami, magapasaylo ka namo. Salamat Ginoong ikaw magagiya ka namo basta magpaduol kami diha kanimo nga mahisama kami kanimo. Walay lain among dahigon sa among kinabuhi ikaw ra gyud. Hinaot nga matag usa ka namo imong dawaton basta kami paduol balik diha kanimo. Salamat Ginoo sa imuhang mga promesa. Kay wa ka nag-ekspektar sang perpekto nga Kristiyanos. Imo ra gyud kanunay gihangyo. Balik ra sa panahon nga kami masipyat. Salamat Ginoo sa imong dakong gugma sa matag usa ka namo. Dawata ang pagampo kay amo kani ginatugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
relief kapag laom TJ no sa mensahe. Upon hearing this message, I realized nga dili ko angay mabala ka sa kung unsa nga pas ang ihatag sa Ginoo kay siya ra ang bahala nga mag-restore ni ini. Yes, you're right kapag laom jay and bisad ako naka-feel man usab og relief sa akong kasing-kasing. Kamo mga kapuglaom nga nagkabalaka sa inyong kaugmaon, i-surrender ka na sa Ginoo. Praise God kapag laom TJ no. Yes, and mag-uban-uban na usab kita og maapuhon sa mga takna. Of course din hilang gyapon kana sa tong programang Gospel of Hope.